Akala nila nakulam sila. Yun pala, may parasite na pala kayo sa katawan ninyo. Kung ikaw naman ay nasa syudad, paano ka makakakuha ng mga ganito? Naku, ng mga parasite? sa salad, Salad. sa sushi, yung mga undercooked na pagkain sa mga alaga nating hayop, malaria is considered as parasite. Pag nakita mo yan sa CT scan or MRI, parang tumor-like. Meet Dr. Alan Salvatierra, a dedicated general practitioner with over 20 years of expertise. In schistosomiasis, one of the most persistent parasitic diseases in the country. Marami ang namamatay sa mga parasite dahil madalas ay wala nang lunas. Kumbaga too late na. Yes po. It will reduce quality of life. Malaki talaga nagiging diferensya ng buhay. May mataas na probability na dahil ganun nga yung pakiramdam mo, yung utak mo dahil hindi nagpa-function maigi, baka nagiging cause din ito ng suicide. Wala kang sakit, tapos may nararamdaman ka. Correct. Mapapraning ka talaga nun. Mapapraning ka talaga. Bilyong-bilyong tao sa mundo ang apektado ng parasites pero madalas hindi ito nabibigyan ng pansin, Dok, eh. Tama. Dok, ano ba itong tungkol sa parasitic medicine? So basically, what do you do? I-increase namin yung awareness ng mga tao, but in practice, more than 20 years. Sa 20 years, ilang pasyente na yung hinawakan? Dami na siguro, sir. More than thousands now. Ano bang pinaka-epekto nito sa buhay ng tao? It will reduce quality of life. 3.5 billion people sa buong mundo ang naaapektuhan ng intestinal parasitic infections. At higit 200,000 katao ang namamatay kada taon dahil lang sa mga parasite at higit 200,000 katao ang namamatay kada taon dahil lang sa mga parasite na di natin nakikita. Lahat yun, depression, malnutrition, in terms of diagnostic, napakamahal. May mataas na probability na dahil ganun nga yung pakiramdam mo, yung utak mo dahil hindi nagpa-function maigi, baka nagiging cause din ito ng suicide. Wala kang sakit, tapos may nararamdaman ka. Correct. Mapapraning ka talaga nun. Mapapraning ka talaga. Kailangan pala ang isang tao walang parasite sa katawan. Yes, of course. Kasi it's a chronic process. Yung awareness nila, hindi ganong kataas. End stage na. Doon na nila nalalaman na mayroon pala silang cysto or other parasites. There are 75,000 hanggang 300,000 klase ng parasite helminths. Who knows kung ilan parasite dyan, meron ka na pala. Pag sinabing cysto or other parasites, ano ito? Liver flukes na endemic sa area namin, particularly bodies of water or Karaniwan, swamps. sino-sino yung mga taong tinatamaan nito? Farmers, mayroon din yung mga mayayaman na pumupunta doon, mga engineers na nag-aayos ng mga irrigations. Kaya sa mga kababayan natin magsasaka, halimbawa may bumubukol sa inyo, may mga nararamdaman kayo. Yung iba kasi kadalasan dahil nga probinsya, akala nila nakulam sila. Yun pala ay parasite na pala ito. Tama. Yung mga nasa syudad ba, Dok, pwede ka bang kapitan ng mga parasite na yan? Pwede yan. Sa salad, sa sushi, yung mga undercooked na pagkain, sa mga alaga nating hayop. Eh, yung mga maruruming tubig dito, yung mga naglalaro sa kanal, may mga parasites ba yun? Oh, yes. Oh. Ano yun? Ascaris, Enterobius, pinworm, mayroon ding hookworm. Malaria is considered as parasite. Malaria is parasite Yes din. po. At hindi lang ito limitado sa mga probinsya, pati mga taga-syudad ay hindi ligtas. Pwede mo itong makuha sa hilaw o di masyadong luto na karne, isda, gulay, maruming tubig o pagkain. Paglalakad ng nakayapak sa mga palayan o kalsada, close contact sa mga hayop o pets, at maduming kapaligiran. Halimbawa, pinasukan ka na ng parasite. Usually, saan sila dumidiretso? Iba't ibang klaseng parasite, iba't iba rin silang living conditions. They could live sa otak, mga brain-eating amoeba, sa mata, ocular larva migrans, sa atay, liver flukes, For example, yung schistosomiasis. sa baga, lung flukes, at sa dugo, kalamnan, kasukasuhan, balat, pati sa lymphatic system. Yung iba naman, nadideposit doon sa liver. Yung iba naman, pupunta sa brain. Yung iba naman, pupunta doon sa mesenteric T-cells. Once na nakapunta na dyan sa otak mo, kasi mas malaki po yung egg kaysa RBC, nagbablock siya doon. Once na-block na po yung isang portion na yan, wala na po yung supply na dugo. Parang nakakaroon ka ng infarct, parang stroke. So once na nakaroon ng ganyang klaseng inflammation, it will cause ganyang calcification as an occupying lesion sa otak mo. So usually yung ginagawa ng mga neurologists dyan, inoperahan nila. Pero pag nakita mo yan sa CT scan or MRI, parang tumor-like. Napakarami pala nating kalaban na hindi natin nakikita. Yes po. Bilyong-bilyong tao sa mundo ang apektado ng parasites pero madalas hindi ito nabibigyan ng pansin, Dok, eh. Kasi hindi sila nadadiagnose. Marami ang namamatay sa mga parasite dahil wala nang lunas. Kumbaga, it's too late na. Ano ba yung mga sintomas na meron kang parasite na sa katawan? Non-specific eh. May fatigue ka, nanghihina yung katawan mo, sumasakit yung tiyan mo, lalo na sa initial stage ng infection, lagnat, diarrhea, vomiting, yung iba is magpapass out ng bloody stools or mucoid stools. Kaya kung meron silang nararamdaman, madalas mangate, acne o eczema, depression o arthritis, walang ganang kumain, ubo, hirap huminga, o
parang flu. Tapos nagpa-check up sila, wala namang diagnostic. Yung iba naman, karoon na siguro ng depresyon, ng dahil lang po sa parasite. Mayroon din po mga cases na may parasite sa baga. Pwede ka magka-pneumonia. Yes po. Pwede talaga mangyari yan. Kasi yung sinasabi ko, yung ibang parasite, may iba't ibang mode of entry. And po pwede rin ito maging cause ng cancer. Yes, pwede. Baka mamaya bulati lang pala ang sakit natin, pinabayaan natin, nagka-cancer na tayo, nagkaroon na tayo ng maraming mga ailments. Hindi kasi ito madaling makita sa simpleng blood o stool test. Marami sa kanila, kailangan pa ng ultrasound, colonoscopy o biopsy na mahal at hindi abot kaya ng karamihan. Kaibigan ko na neurosurgeon, once na may mga kliyente siya doon sa amin, nire-refer niya na sa akin. Kasi baka posibilidad, cysto po yun. Ano yung binibigay niyong gamot kagad doon? Binibigyan muna namin ng internal cleansing. As a doctor that faces thousands of patients with cysto sa bayan namin, I really encourage natural internal cleansing kasi napakaraming klase ng parasite at hindi mo alam kung ilan ang pumapasok sa katawan mo o kung meron ka na bang parasite. Naturally. Naturally. Ano ang best way na kailangan natin gawin para ma-eradicate natin to sa katawan natin? May mga treatment option dyan, yung antiparasitic agent. Pero kung titingnan mo in terms of clinical practice, nag-i-inflame po yung mga bituka. So nagkaroon doon ng malabsorption ng nutrients, in-undergo namin na internal cleansing Kailangan i-detoxify. para maganda yung absorption. Is there any natural remedy or yung mga kakainin natin upang naturally ma-flush out sa katawan natin? Ano-anong mga pagkain? Marami po, like dark choco, Ano pa? mga herbs, tea, green tea, mga sangkap na garlic, turmeric, clove, at marami pa rin. Pero nasa magandang ratio and proportion po yun para maging effective po siya. Kasi yung iba't ibang herbs kasi may iba't ibang ding mode of action sa katawan natin. Meron bang isang produkto na pwede akong inumin na nandun na lahat ng tamang timpla para naturally ma-flush out ko sa katawan ko? Meron talaga. Meron? Meron, oo. Meron naman pala. Anong produkto to? Pampakwan. Ha? Pampakwan. Pampakwan to. Pampakwan ng dumi. So, ibig sabihin, itong produkto, ang pangalan, Kwan. Parang internal cleansing yung ginagawa niya. Oh, okay. Kasi in the right proportion, maganda po yung timpla. Itong product na to, ito na yung formula para naturally ma-detoxify mo yung katawan mo, ma-eradicate mo yung mga parasite ang nandyan. Yes po. Oo. Control siya eh. Okay. Within 24 hours, mararamdaman mo na yung effect. Tapos after that, naging back to normal ka naman. Ano to? Capsule or drink? Chocolate drink. Isang shot lang siya. Pag sinat mo, nung oras maganda i-shot ito? Mga 1 to 2 hours after dinner. Lahat ng sangkap nito natural. Natural po lahat. Na-amaze din po ako sa paggagawa nito eh. Napakagaling yung gumawa nito kasi in the right amount, proportion, maganda yung effect. Paano mo na-discover ito? Way back 2007, dami kasing cases namin ng schistosomiasis. Napunta doon si Cara David para i-feature yun. Nag-increase na po yung awareness ng mga tao. So during that time, may nag-contact sa akin yung may-ari ng Red Juice. Red juice. Yes, oo. Nakatulong yung red juice. Yes po. Pag ininom mo ba yung mag-internal cleansing ka? Yes po. Doon ako nabili. Yung red juice, di ba saan yan? Sa mga mercury drug? Mabibili. Mercury Drugs, Watsons. Oh. Tapos itong pampakwan, sila rin ang gumawa. Yes po. Oo. Kasi noon, medyo sabi ko, mahal kasi yung Red Juice. Hindi ma-afford ng mga kababayan natin. Oo. So ayun, mayroon na tayong ginawa. Pampakwan. Magkano yung isang bottle? 750 po yung isang bottle. Isang gamit lang yan, isang buwan or 2 months. Every 1 or 2 months, isang bote gagamitin mo para makuha mo yung full effect ng internal cleansing. Yes po. Gaano katagal itong ni-research? More than 16 years in research. At saka mas okay ngayon kasi ako as consumer din, napakarami talaga yung mga skincare products. No? Particularly yung mga awareness ng or consciousness ng mga tao is doon nakafocus sa external cleansing. Skincare, pero hindi masyado yung internal cleansing natin. Even kahit wala kang parasite o signs and symptoms, internal cleansing is essential dahil lahat ng sakit ay maaaring nagsimula sa colon. Ang American Nutrition Association na mismo ang nagsasabi, in all cases of disease, we must look first to the digestive system. Kaya I'm very happy and timely talaga na it will increase awareness naman sa mga tao na dapat talaga linisin po yung internal lining system natin. 70% ng immune system natin ay matatagpuan sa ating bituka. At once na napuno ito ng toxins o parasites, umihina ang depensa ng katawan laban sa sakit. Para tayong tube na dapat talaga linisin po yung internal natin na Correct. structures. Saka hindi natin nakikita yan eh. Bigyan naman natin pansin yung internal lining natin. Paano ako makakabili niyan? May website po, Sa www.papakwan.com. Food Panda at saka sa Grab. Diretso na po kayong kumontak sa kanila para matawagan sila at maka-order kayo at umpisahan niya ang detoxification or internal cleansing sa katawan ninyo. Maraming salamat, Doc Allen. Grabe, ang dami kong natutunan. And God bless sa inyo lahat.